Hello guys, welcome to my YouTube channel, Arabong Hilaw, PSKSA. At dahil sa kahihiyang dinaranas ngayon at dinadala ni Riza Ontiveros dahil sa pagbaligtad ng kanyang hawak na witness, nalalagay din sa kahihiyan ang kanyang grupo ng mga kakamping Dilawan at Liberal Party. Laman siya ngayon ng iba't ibang pahayagan ng mga DDS vlogger, kaya naman kinasuhan niya ang mga nag-criticize sa kanya. Usap-usapan din at bulong-bulungan na tila siya ay hindi na magiging parte o wala na siya sa listahan ng pagpipilian ng Liberal Party na magiging presidente sa darating na 2028 elections. Ayon sa post ni Crisetio, I am reading the backlash on Riza Ontiveros for her decision to sue people for discussing alias Rene's video. Hindi kasi tanga ang mga Pilipino kahit na mag-victim card ka. She keeps repeating that bloggers are targeting her team, witnesses, and Senate when it's just her being called out. Bakit niya dinamay ang Senate? Sino naman ang nagdamay sa witnesses niya? Anyway, and I say this freely, one of the most obvious things I've been able to observe due to this issue is that for some reason, the kakampings don't seem to love Riza like they love Lenny. I am not a kakamping, so I can't pretend to know the dynamics. It's just that Riza is not defended and adored the way Lenny was, considering Riza is now the flag bearer and one of the highest ranking kakampings. Even the way very few kakamping friends I have remaining don't seem to be besotted with her. Sa bagay, when there are surveys now, kahit mayor na lang si Leni Robredo, she's still the top choice as presidential candidate. Riza is not even in the first few choices. Kahit among her own tribe, she is not as beloved. If I were kakamping from the current crop of national politicians, I would rather have Bam Aquino represent my cause. His decent, less grating, less abrasive, more middle ground. He's not irritating, and if he ditched the Noy Noy cosplay glasses, he won't be made fun of. At least he seems kind and earnest, which I honestly won't say of Riza. Riza's vibes are off. I prefer Bam Aquino the most among the three kakamping senators, meaning if we don't have a candidate and it's between Bam and Martin or a Marcos-fielded candidate, I'd rather support him. And I think a lot of anti-kakampings, anti-Marcoses like me would prefer him to be the middle ground than Riza or Kiko. But of course, Lenny is still the patron saint because even when she's doing local, they still want her over Riza. And you know, even as anti-Lenny because she was anti-Pierre Hardy. I see why clearly. Samantala ano itong kontrobersiya na si PCOJ Ruiz ay tila kasama o sangkot sa mga nawawalang sabungero. Ano na naman kaya ang sagot ni Auntie Claire? Panoorin natin ang buong video. We received a photo of Senator Erwin Tulfo and PCO Secretary J. Ruiz with one of the whistleblowers in the missing Sabongero case, alias Brown. What's the palace's take on this, ma'am? Ang nakausap po natin mismo ay si Secretary J. Ruiz. At tinanong natin kung ano yung affair, kung saan siya naroon at nakuhanan ng litrato. Ayon sa kanya, ito daw ay kaarawan ng isang social content creator, social media content creator. At kung siya man ay nakumbida, ito ay kanyang pinaunlakan. Pero kung sino man yung mga nakasama doon, na kinumbida nung nagse-celebrate ng birthday, hindi na po niya hawak yon.
And ma'am, just a follow-up. We reached out to Sec J about this, and it appears that the secretary blocked me when I asked for clarifications about this. And we remember the president saying that his administration is open to dialogues and questions and even criticism. So what does the palace make of this situation, ma'am? Bakit nang block? For a while. Black o Yeah. bluff? Blocked. Hindi ko po yun natanong mismo kay Secretary J. So, alamin natin kung paano ba nangyari na kung Ilulusot tawag mo? ba yon? Text or what? Message, ma'am. A message and then, so, tanongin po natin. Hindi ko po yan na itanong. Ngayon ko lang po yan narinig. Nang bablock kayo. Pero makakarating po sa kanya. Grabe, bakit mo naman blinat? J. Ruiz? Parang may tinatago tayo Bakit ayaw mong matanong about dyan sa issue dyan sa mga sabungero? Diba? Bakit ka nang bablock? Sabi na uso na talaga ang pakapala ng muka under the Marcos administration Para si Boying Remulla, may mga kaso sa ombudsman, gustong mag-ombudsman. Grabe naman kakapala niya. Mga reaction ng netizen, paano nangyari yun? The person who weaponized the DOJ, nababoy ang DOJ, ginamit ang mga batas laban sa kalaban ng gobyerno. Yun ang gagawin mong ombudsman. Anong gagawin noon? Obvious naman, di pagtakpan ang mga kalokohan ni Marcos even beyond its term hanggang 2028 kasi 7 years ang term ng ombudsman. Huwag naman, anak ng pating naman. Bakit nahihiya sa mga sarili nyo? Tama. Sino Pambihira naman. mag-appoint kanya siya mismo sa sarili Hindi, niya? dadaan sa JBC ang presidente mag-appoint. Kita nyo, tingnan nyo yung mga naging ombudsman. Tingnan mo yung listahan ng ombudsman. Sabihin na natin yung latest ombudsman, si Martires. Si Martires ba ay miyembro ng gabinete? Hindi po. Nag-appoint sa kanya? Hindi. Galing siya sa Supreme Court. Tama. Sa judiciary, neutral. Grabe talaga kakapal ng mukha no? Imaginein mo, si Boying Remulla, gusto na naman niyang pakialaman ng ombudsman. Alam na this, di ba? May mga pagtatakpan na naman yan at may mga ipagtatanggol na naman yan. Dapat ang ombudsman, fair square yan sila. Do you think si Boying, pag naging ombudsman, fair square yan? Ambot lang! Hindi pa nga natatapos ang 2025 ay maaga nang nasira itong si Risa Hontiveros. Tila yata nawalan na ng tiwala ang kanyang kampo, ang mga dilawan, kakamping at Liberal Party na kahit noon pa man si Leni Robredo na o si Bam Aquino na ang talagang pagpipilian at wala sa listahan itong si Risa Hontiveros. Papaano na yan, Hontiveros? Papaano na ang iyong ambisyon at pangarap na maging Pangulo sa 2028? Ano ang inyong opinion? Huwag nang kalimutang i-share ang video na ito, mag-iwan ng comment at like. Okay guys, yun lang ang video natin for today. At don't forget to follow, like, share, subscribe to my YouTube channel. At marami pong salamat sa inyong lahat. God bless everyone. I love you all. Bye-bye.